Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-37 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Kapitan General. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Pagdating ng Kapitan General sa bayan, agad niyang ipinahanap si Ibarra upang kausapin. Bago kausapin ang mga nakasaksi sa pagtatalo ni na Padre Damaso at Ibarra, kinausap muna ng Kapitan General ang isang binatang taga-Maynila na nagpupumilit makapasok sa kanyang opisina. Kinausap naman siya ng General. Pagkaraan ay lumabas ang binata sa silid ng nakangiti. Ipinapakita nito ang katarungan at mabuting kalooban ng Kapitan General. Sunod na kinausap ng General ang mga prele, kabilang sina Padre Salvi, Padre Sibila at Padre Martin. Bagaman nagpapakita sila ng paggalang sa General, si Padre Salvi ay pilit na ipinapaalala ang excomulgasyon ni Ibarra, ngunit hindi siya pinansin ng General. Nagbigay galang din sina Kapitan Tiago at Maria Clara at pinuri ng General si Maria Clara dahil sa kanyang tapang at impluensya sa pagpigil kay Ibarra na magalit ng labis kay Padre Damaso. Gagantimpalaan sana siya ng General dahil sa kanyang ginawa, ngunit tinanggihan ito ng dalaga. Nang dumating si Ibarra, pansamantala munang itinigil ng General ang pakikipag-usap kina Maria Clara. Hinarap at binati ng General si Ibarra at pinuri sa pagtatanggol niya sa alaala ng kanyang ama. Ipinangako ng General na kakausapin ang Arsobispo upang iangat ang excomulgation laban kay Ibarra. Sa kanilang pag-uusap, nagulat ang General sa katalinuhan ni Ibarra at iminungkahing manirahan na lamang ito sa Espanya. Gayunpaman, ipinahayag ni Ibarra ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at ang kagustuhang manatili sa kanyang sariling bayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan ng General si Ibarra na puntahan si Maria Clara at inihabilin na ipatawag si Kapitan Tiago. Sinabi ng General sa Alcalde Mayor na protektahan si Ibarra upang maisakatuparan nito ang kanyang mga plano. Sa huli, pinuri ng General si Kapitan Tiago sa pagkakaroon ng mabuting anak at mamanugangin at nagpresenta pang maging ninong sa kasal ni na Ibarra at Maria Clara. Samantala, si Ibarra ay nagtungo kay Maria Clara, ngunit hinarap siya ni Sinang at sinabing isulat na lamang ang kanyang gustong sabihin dahil papunta na sila sa dulaan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Pagdating ng Kapitan General sa bayan, agad niyang ipinahanap si Ibarra upang kausapin at kinausap muna ang isang binatang taga-Maynila bago kausapin ang mga nakasaksi sa pagtatalo ni na Padre Damaso at Ibarra. Kinausap ng General ang mga praile, kabilang sina Padre Salvi, Padre Sibila at Padre Martin. Sinubukang ipaalala ni Padre Salvi ang excomulgasyon ni Ibarra, ngunit hindi siya pinansin ng General. Nagbigay galang sina Kapitan Tiago at Maria Clara sa General at pinuri ng General si Maria Clara sa kanyang tapang at impluensya sa pagpigil kay Ibarra na magalit kay Padre Damaso. Hinarap ng General si Ibarra at pinuri sa pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Ipinangako ng General na kakausapin ng Arsobispo upang iangat ang excomulgasyon ni Ibarra at iminungkahing manirahan na lamang ito sa Espanya, ngunit ipinahayag ni Ibarra ang kagustuhang manatili sa Pilipinas. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan ng General si Ibarra na puntahan si Maria Clara, ipatawag si Kapitan Tiago at inatasan ang Alcalde Mayor na protektahan si Ibarra. Ipinahayag ng General ang kagustuhang maging ninong sa kasal ni na Ibarra at Maria Clara. Mga mahahalagang tauhan, Kapitan General, ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Siya ay makatarungan at may malasakit sa mga Pilipino, kaya't tinulungan niya si Ibarra sa kabila ng excomulgasyong ipinataw ng simbahan. Ipinakita niya rin ang kanyang paghanga sa tapang at katalinuhan ni Ibarra. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan ng nobela.
Sa kabanatang ito, kinausap siya ng Kapitan General at pinuri sa kanyang pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Nagpakita rin siya ng pagmamahal sa sariling bayan sa kabila ng alok ng general na manirahan na lamang sa Espanya. Padre Salvi, isang praile na may malaking galit kay Ibarra. Sa kabanatang ito, ipinaalala niya sa Kapitan General ang excommunication ni Ibarra, ngunit hindi siya pinansin ng general. Halos mabali ang kanyang baywang sa pagyuko bilang pagpapakita ng paggalang sa Kapitan General. Padre Sibila, isang praile na kasama ni Padre Salvi sa pagharap sa Kapitan General. Siya ay nagpapakita rin ng paggalang sa Kapitan General, ngunit mas may pagkakaiba ito sa kilos ni Padre Salvi. Padre Martin, isa pang praile na kasama sa pagharap sa Kapitan General. Katulad ng iba pang pari, nagpapakita siya ng paggalang sa general. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara at isa sa mga pangunahing tauhan sa nobela. Sa kabanatang ito, pinuri siya ng Kapitan General dahil sa pagkakaroon ng mabuting anak at mamanugangin at iprinisinta ng general ang kanyang sarili na maging ninong sa kasal ng dalawa. Maria Clara, ang kasintahan ni Ibarra, pinuri siya ng Kapitan General dahil sa kanyang tapang sa pag-awat sa away ni Ibarra at Padre Damaso. Bagaman inialok ng general na gantimpalaan siya, tinanggihan ito ni Maria Clara. Sina, kaibigan ni Maria Clara na nagsabi kay Ibarra na isulat na lamang ang kanyang gustong sabihin kay Maria dahil papunta na sila sa dulaan. Alcalde Mayor, lokal na opisyal na inatasan ng Kapitan General na protektahan si Ibarra, binatang taga Maynila. Unang nakausap ng general bago kausapin ang mga saksi sa alitan ni na Padre Damaso at Ibarra. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa silid ng Kapitan General kung saan naganap ang mga pag-uusap. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Excomulgado, isang parusang pangsimbahan na itinatakwil ang isang tao mula sa mga sakramento ng simbahan. Ninong tumutukoy sa isang taong magulang o tagapagtaguyod sa binyag o kasal. Paghahanda, ang proseso ng pag-aayos o pag-aasikaso ng mga bagay-bagay bago ang isang kaganapan. Adhika, isang layunin o mithiin na nais makamtan. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kabutihan at katarungan ng isang leader, tulad ng Kapitan General, na marunong magbigay ng pagkakataon sa isang tao kahit na ito ay nahaharap sa matinding pagsubok. Ipinapakita rin sa kabanata ang kahalagahan ng integridad at prinsipyo, tulad ng ipinakita ni Ibarra na mas piniling manatili sa Pilipinas at ipaglaban ang kanyang mga adhikain kaysa sundin ang payo na lisanin ang bansa. Ang kabanata ay nagpapakita rin ng kabutihan sa kalooban ni Maria Clara, na sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy na nagpapakita ng malasakit sa kanyang kasintahan. Ang suporta ng Kapitan General kay Ibarra ay isang paalala na ang mga nasa kapangyarihan ay dapat magbigay ng proteksyon at suporta sa mga taong may mabuting layunin para sa bayan. Sa kabila ng mga balakid na hinaharap ni Ibarra, ang kabanata ay nag-uudyok ng pag-asa na may mga taong handang tumulong at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may mabuting intensyon. At diyan nagtatapos ang 37 kabanata ng Noli Me Tangere, ang Kapitan General. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.